So what now? Napatingin si Primrose sa kasamahan niyang si Robert Miller, aka Falcon. I don't know. Kibit balikat niyang tugon bago muling nilingon ang pinaglibingan ng kanilang Master Chief. Paunti na ng paunti ang mga tao pero hindi pa rin nila magawang umalis. Namatay ang kanilang superior sa pinakahuling tour nila sa Afghanistan habang nasa rescue mission sila. They were part of the US Navy SEALs, America's most elite, trained to fight anywhere anytime soldiers. At napagkasunduan nilang 5 na ang misyon sa Afghanistan ang pinakahuli sa lahat at magre-retiro na sila para naman mapagtuunan ng kanilang mga sariling buhay, lalo pat ang superior nila at si Robert ay may mga pamilya na. This is where it ends for us. We ask for this. Sabi ng isa pa niyang kasamahan na si Tyrone, isang PhilAm at mas kilala sa tawag na Hydra. May sapusa kasi ito at hindi yata tinatablan ng bala. Yeah, we asked for this, but with Odin. Now he's gone. Sang-ayon ni Leo na may codename na Shade. Mahilig ito sa dilim at may mga misteryosong anyo. Magaling din ito sa mga makabagong teknolohiya, kaya ito ang comms and tech specialist ng kanilang grupo. PhilAm din ito kagaya ni Tyrone. Isa sa mga dahilan kung bakit madaling naka-adapt noon si Primrose pagka-deploy niya sa Virginia. Right, we should stick to our plan. We can't wait Odin to get up on his deathbed and said, "Fuck losers, go! Move your asses, shitheads!" Ginaya pa ni Tyrone ang boses ng superior nila, kaya nagkatawanan silang 4. Tawang para kay Primrose ay sarcasmo ang dating, dahil sa bigat ng kanilang dinadala sa dibdib. Losing a leader in war is painful, dahil kapatid na ang turing nila sa isa't isa. Si Odin ang tumayong kuya at ama nila, lalo na kapag nasa delikadong misyon sila. Ito ang palaging nagpapalakas ng kanilang loob. Isa rin to sa mga sundalong maaasahan sa lahat ng sandali at may mabuting puso. Kaya hindi niya mapigilang mangilid ang mga luha sa mga sandaling yon. Ang totoo, natatakot siya sa kahihinatnan ng lahat dahil sa pagkawala nito. Subalit hindi niya yun pwedeng ipakita sa mga kasama dahil bilang miyembro ng SEAL, ang pagpapakita ng emosyon ay isang kahinaan. Dapat laging buong loob nila. Dapat matatag ang kanilang mentalidad. Pero sa ganoong pagkakataon, nagiging tao lang si Primrose, na nag-iisang babae sa samahan nila at may dugong purong Pilipina. Kaya kahit pa sabihin ng 4 na kasama na she's one of the boys, may pagkakataong lumalambot pa rin siya. Gosh, Odin will really rise on his deathbed and kill you. Pabirong wika ni Primrose sabay hagod ng kamay sa maiksing buhok. Not only that, he will also curse Hydra until he bleed to death. Segunda ni Robert. Muli silang nagkatawanan. Pagkatapos, ilang sandaling katahimikan ang sunod na naghahari sa kanila. Kidlat, are you gonna stay here for good? Tanong ni Tyrone sa kanya. Yun ang napiling codename ni Primrose dahil proud siyang maging Pilipino. Isa pa, ganoon ang paglalarawan sa kanya ng kanyang mga kasama. Mabilis, walang inuurungang laban. I'm still thinking since my parents are now staying in the Philippines. Yun ang kanilang retirement plan. Ikaw ba? Ani Rose na may accent pa ang pananagalog. Nakakaintindi naman si Tyrone at Leo na Filipino. Medyo bulol nga lang kapag nagsasalita. It depends. My sister is also in the Philippines and I have no one but her. Sagot nito. Well, this is our chance to be with our family. This is also the very reason why we decided to resign. Ani Robert. But aren't we gonna miss it? Tanong ni Leo sabay tingin sa malayo. What? The sound of exploding bombs? The continuous firing of guns? The screaming of people, especially innocents? The roaring of missiles? The loud sound of a Black Hawk and the smell of blood and death? No, for the record, I'm not going to miss it. Madaling sagot ni Tyrone kasabay ng pag-iling. Tyrone is right. We can't miss that if it is hunting us every day. Segunda ni Robert. So, we're done for real then. Wika muli ni Leo. Yes, this is for real. Ani Robert. Then, what are we still doing here? Let's go. Yaya ni Tyrone sa kanila. Wala na rin halos tao roon maliban sa pamilya ng kanilang Master Chief. Kumilos ang 3, pero nanatiling nakatingin si Rose sa pinaglibingan ng kanilang superior. Thanks for saving us, Odin. You're a great guy. I hope you find peace out there. Just guide your family, okay? Sabi pa niya bago tumalikod.
Akmang hakbang na siya nang may kumalapit sa kanyang binti. Napabaling siya sa likuran. Nagulat pa siya nang makitang ang nag-iisang anak yun ng kanyang superior. Si Leila na 4 na taong gulang na. "You forgot something, Aunt Rose." Anito sabay abot ng isang makintab na papel sa kanya. Ngumiti siya rito. "Honey, that's not mine." "But Daddy said this is for you." Napakunot ang noon ni Primrose bago yumukod. "Daddy? How?" "I don't know. He whispered to me." Iniabot nitong muli ang makintab na papel. Kahit nagtataka ay tinanggap na niya yon. "Alright, thanks for this," sabi niya. Ngumiti ito. "You're welcome. Bye." At nagtatakbo na ito pabalik sa nanay nito. Si Rose naman ay tiningnan ng hawak na papel. Kulay pula yon na isa pa ng flyer. Pero ang nagpakunot pang lalo sa noo niya ay ang nakalagay roon. "Claim it." Basa ni Primrose bago muling lumingon sa puntod ng kanyang superior. Bigla namang umihip ang malamig na hangin kaya napayakap siya sa sarili at hindi agad nakakilos. "Kidlat, let's go!" Tawag sa kanya ni Tyrone. "Coming." At patakbong tinungo niya ang sariling kotse habang hindi binibitiwan ng flyer. Kung ano man ang ibig sabihin ng mga salitang yon, yun ang dapat niyang alamin. Primrose decided to follow her parents in the Philippines. At sa kasalukuyan ay 2 taon na siya sa bansa sa 30 taong paninirahan ng mga ito sa Amerika. Mas pinili pa rin ng mga itong bumalik sa sariling bansa. Ang ina ni Primrose na si Mrs. Leoncia Concepcion Araneta ay dating nurse, habang doktor naman ang kanyang amang si Mr. Renato Araneta. Marami na rin naipundar ang kanyang mga magulang sa Pilipinas, kabilang na ang farm nila sa Quezon at coconut plantation. Meron din silang private resort sa Cebu at iba pang lupain sa Southern Tagalog, kaya kung tutuusin, hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Subalit dahil hindi kailanman nawala sa kanyang sistema ang pagiging isang sundalo, nagtayo siya ng isang security at detective agency, ang Acero Strategic Services. Layunin nitong maging sandigan ng mga nangangailangan ng proteksyon laban sa kasamaan at maging tinig ng katotohanan. "Ma'am?" Napatunghay si Primrose mula sa kanyang binabasa nang marinig ang tinig ng kanyang sekretarya. "Yes? Narito na po si Mr. Samonte." "Alright, papasukin mo. And Jen, please make us some coffee." "Noted, ma'am." Umayos sa kanyang pagkakaupo si Primrose. Inayos niya rin ang buhok na nakapiksikot. Saktong naisara na niya ang butones ng suot na coat nang may kumatok. "Yes, please come in." Anya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi naman niya inaalis ang tingin doon. Pumasok ang isang lalaking may malapad na pangangatawan at may height na hindi bababa sa 6 na talampakan. Naka-business attire ito na kulay asul at napapatungan ng asul ding outer coat na anime may winter sa Pilipinas. Dahil halos nasa kalahati na yon ng mga hita nito, para itong K-pop actor na lumabas mismo sa TV. Mahilig kasi sa K-drama si Jen at paborito nito si Lee Min-ho, na medyo hawig sa lalaki. Kaya natitiyak niyang kanina pa tumitili sa isip ang sekretarya niya. Tumayo si Primrose at sinalubong ang lalaki na may malapad ng ngiti. "Good morning, Mr. Samonte." Bati niya rito sabay lahad ng kamay. Tinanggap naman nito yon. "Good morning, Miss Araneta." Tugon nito sa buong-buong tinig. Napakurap-kurap siya at sandaling napatingin sa magkatag-op nilang mga palad. He shook her hands firmly at para bang ayaw na nitong pakawalan pa yon. Kaya lihim na napataas ang isang kilay niya at mataktikang binawi ang kamay. Take a seat." Itinuro niya ang sofa na nasa bandang gilid ng kanyang opisina. Doon talaga siya nakikipag-usap sa mga kliyente niya. "Thanks." Anito bago naupo. Naupo rin naman siya sa pang-isahang sofa. "So, ano pong may paglilingkod ng aking butihing opisina sa inyo, Mr. Samonte?" Nais matawa ni Primrose sa sarili dahil sa malalim niyang pananagalog. Sa loob kasi ng 2 taong paninirahan niya sa Pilipinas at pakikisalamuha sa kanyang mga tauhan, mas nahasa pa ang kanyang dila sa inang wika. "I want to hire your company." Diretsong sabi nito na hindi hinihiwalayan ng tingin ang kanyang mga mata. "I see. Pero hindi ba sa Castro Global Defense kayo nakakontrata? Don't get me wrong pero ayaw ko lang ma-involve sa kung ano mang meron sa pagitan ninyo dahil kakumpetensya ko pa rin sila and I want a very healthy competition." Tumaas ang sulok ng labi ng lalaki na para sa kanyang mga mata ay napaka-sexing tingnan. "Sexy? Naririnig mo ba sarili mo? You're a soldier."
An ex-seal to be exact. Hindi ang kagaya ni Mr. Samonte ang gigiba sa mataas mong pader. Wala pang gagawa niyon, Primrose. Saway ng isang tinig sa kanyang isip bago siya sumeryoso. Don't worry, Miss Araneta. Hindi ako pupunta rito kung magkakaroon tayo ng problema sa hinaharap. Marunong naman ako ng salitang delikadesa. Aside from that, I did my own research, and I could see that your company is doing pretty well and have a high rate. Maganda raw ang serbisyo nyo, ayon na rin sa mga naging kliyente nyo. That's why I would like to take this chance. Kilala mo naman siguro ako dahil nasa linya nyo ang mag-imbestiga. Tumango-tango si Rose. Ang lalaki kasing kaharap niya ay ang nag-iisang si Juan Miguel Samonte na nagmamayari ng Samonte Corporation. Nasa linya ng car dealership at construction ang kumpanya nito at nangunguna yun sa bansa at iba pang panig ng mundo. Kung kukunin nito ang serbisyo ng kanyang ahensya, tiyak na mas lalo pa silang makikilala. Thank you for that compliment, Mr. Samonte. And yeah, I know you quite well. Hindi naman mahirap gumawa ng profiling ng isang tao, lalo na sa isang kagaya mo na kilalang tao sa lipunan. Napangiti ito. Well, I guess it's a deal then. Yun ay kapag sinabi mo na kung anong serbisyo ang gusto mong kunin sa kumpanya ko. Ganoon ba? Actually, I want a personal bodyguard. How many? 1. And I want it to be you. Nagsalubong ang mga kilay ni Rose. Ako? Bakit naman ako? Bago pa ito makasagot ay may kumatok. Pumasok si Jen na dala-dala ang isang tray na may 2 tasa ng umuusok na kape. Ipinatong nito yun sa center table. Thanks, Jen, sabi niya. Welcome, ma'am, sir. Hindi nakaligtas kay Rose ang pagkagat nito sa labi bago tumalikod at madaling umalis. Napailing siya. Sa amin at hindi niya palalagpasin to? Ang kiri. Natatawa niyang bulong sa isip bago binalingan si Mr. Samonte. Coffee? Yeah, thanks. Kinuha nito ang isang tasa at inumpisahang inumin yun. So, mabalik tayo sa kanina. Bakit ako? Pagpapatuloy niya sa usapan nila. Ibinalik muna ng lalaki ang tasa sa lamesa. Pagkaway umayos ng pagkakaupo at pinagsalikop ang mga palad sa kandungan nito. Let's just say na sa'yo lang ako may tiwala. Not your entire company. But don't get me wrong. Kung magaling ka magpatakbo ng kumpanya mo, ibig sabihin magagaling din ang mga tauhan mo. You won't get a good rating if not. Pero hindi ko kasi kayang ipagkatiwala sa ibang buhay ng anak ko. Oh, I see. Hindi pala ikaw ang babantayan. Nope, my son. As you can see, hindi naman nangangailangan ng bantay ang itsura kong to. You're a well-known figure. Of course, you still need the protection. Umiling ang lalaki. I don't need one. Saka, hindi naman to tungkol sa pagprotekta lang sa anak ko. Eh ano pala? I want him to be protected like what a real mother does to her child. Nakukuha mo naman sigurong sinasabi ko. Napatitig ng matagal sa kaharap si Primrose. Nasa tamang pag-iisip ba ang lalaking to? At gagawin pa akong proxy mommy, ha? Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo, Miss Araneta. Pero desperado na talaga ako. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa akin para ma-resolve ang problema kong to. Napahagod siya sa noo. Your son is turning 5, right? Yun kasi ang nabasa niya sa impormasyon nito. Single dad ito at matagal nang patay ang asawa dahil sa isang aksidente. Yes, kaya hindi na siya mahirap bantayan. Masunurin din siyang bata. Isa pa, mayaya naman siya. Kung mayaya siya, ibig sabihin may tao na siyang sinasandalan. He already has a mother figure, Mr. Samonte. Hindi ba kalabisan na para kunin mo pa ako? No, dahil ang gusto kong gawin mo ay protektahan siya na higit pa sa buhay mo. You mean, just his real protector? Yes. Hindi ba ganun naman ang mga nanay? Sila ang protector ng kanyang mga anak. Lihim na napailing si Primrose. Hindi naman pala proxy. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo dyan. Anya sa isip. Look, Miss Araneta, lahat gagawin ko para lang sa kaligtasan ng anak ko. Kaya ako hinihiling ang bagay na to. Kaya ako nakikiusap sa'yo. Siya na lang kasi ang meron ako. At kapag nawala pa siya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tinignan niya sa mga mata si Juan Miguel. Well, given na trabaho kong proteksyonan ng mga tao kahit pabuhay ko ang maging kapalit. But of all people, bakit ako? Bakit akong pinili mo para bantayan ng anak mo? Because I witnessed it. Witnessed what? What you've done to that little girl at the party. Party? Wait, you were there?
Ang tinutukoy nitong party ay noong isupervise niya ang birthday party ng isang kilalang personalidad dahil kabilang ang kumpanya niya sa kinuhang security personnel doon at hindi katakatakang naroon si Miguel dahil sa estado ng buhay nito. Yes, nakita ko kung paano mo siya inalo at pinatahan. I even saw how that little girl gave you a hug. So, I know that you're a good person. But still, gaano ba kalala ang sitwasyon niyo? May nagbabanta ba sa inyo? Sa'yo? Yes, meron. Seryoso? Tapos sasabihin mo sa akin hindi mo kailangan ng proteksyon? Are you insane? Please, just leave that matter to me. Ang importante dito ay ang anak ko at ang kaligtasan niya. Sagot nito bago may dinukot sa bulsa ng suot nitong coat. Cellphone yun nito at iniabot kay Primrose. Nariyan ang mga ebidensya na may sumusunod sa amin. At base sa mga nariyan, obsessed ang taong to sa amin. Kunot noon tiningnan ni Primrose ang sinasabi nito. Mga larawan yun ng lalaki at ng anak nitong si Ashton na magkasama. May nakasulat doong mensahe na detalyado pa. Pinaimbestigahan mo na ba to, Mr. Samonte? Yes. Unfortunately, wala silang nakuhang lead. Gusto mo bang sumukan ng investigative unit ko? Are we having a real deal now? Naninigurong tanong nito. Huminga ng malalim si Primrose. Hindi naman to magtatagal dahil hindi ko rin patatagalin. Kapag may lead na kami, madali na lang itong mareresolba. So yeah, it's a yes. We have a deal. Great. Thank you. Anito at ngumiti ng malapad. Sandali siyang natigilan bago madaling hinamig ang sarili. Totoo ba to? Muntik na akong matulala sa kanya. Bakit naman kasi mas gwapo siya kapag ngumingiti? Tumikim ng malakas si Primrose. You don't have to thank me dahil babayaran mo naman ang serbisyo ko. Still, salamat pa rin. Alright, papagawa ko lang ang kontrata. Once it's done, I'll send them to your office. Yung payment ay 50% deposit at ang 50% ay pag natapos na ang trabaho. Is it okay if you do it now? I mean the contract? Matagal na napatitig sa mukha ng lalaki si Primrose. Kitang-kita niya roon ang desperasyon nito. Napataas na lang ang kanyang mga kilay. Alright, I'll just call our legal team. Excuse me. Tumango ito kaya agad siyang tumayo at tinungo ang telepono. Habang nakikipag-usap si Primrose sa telepono ay palihim itong pinagmamasdan ni Miguel. The woman looks fierce and dangerous. Ni hindi yata ito marunong umiti at ang dami ring tanong. Daig pa niya ang nakasalang sa husgado. Ang sabi sa mga impormasyong nakalap niya, dati itong miyembro ng US Navy, kaya hindi nakataka-taka ang ganoong anyo at ugali nito. But still, there's these little voices inside his head who wanted to see her smile. Kagaya noong sa party habang kasama nito ang batang babae. Ibang-iba kasi ito kapag nakangiti. Are you okay? Ha? Nagulat si Miguel sa tanong ng babae. Tapos na pala itong makapag-usap sa telepono at nasa tabi na niya. I'm asking if you're okay. Of course, yeah. I'm fine, Miss Araneta. You look distracted. May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Nanunuot ang mga matang tinitigan siya nito. At yun ang unang beses na kinabahan siya sa hindi malamang dahilan. No, I mean, wala naman. Nasabi ko na lahat kanina. Are you sure? Yes, bakit? Hindi ba halata sa mukha ko? Hindi naman. Ang sabi mo kasi hindi mo kilala tong stalker mo. Hindi nga. Pero bakit mukhang kilalang-kilala ka niya, Mr. Samonte? Napakunot ang noon ni Miguel bago napatingin sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos, muli niyang tiningnan si Primrose. Paano mo naman nasabi yan? Dahil detalyado ang lahat na nakasulat dito. Narito ang date kung kailan to nangyari, kung saan, at kung anong ginagawa mo. Inilalarawan din dito kung bakit kayo nagpunta sa mga lugar na to. Base na rin sa kung anong alaala meron ang sumusunod sa inyo. Kagaya nitong picture niyo sa beach na to, sinasabi nito na sa lahat ng napuntahan niyo, ito ang pinakapaborito mo dahil maganda ang sunset. Kaya kung sa anggulo ng perpetrator ko ito titingnan, kilalang kilala ka niya. At base na rin sa mga kuhang to, nasa malapit lang siya. Wala ka bang tinatagong girlfriend o kaya naman ay ex mo na nagawan mo ng masama? Pagka na natawa si Miguel, medyo na-insulto sa sinabi nito. Sa tingin mo ba kaya kong gumawa ng masama? Well, ikaw lang ang makakasagot sa tanong mong yan. Records aren't enough to prove your true colors. I'm not like any man, Miss Araneta. I couldn't even lift a finger to anyone. Kahit itanong mo pa sa mga kakilala ko. Really? Of course.
Pero teka nga, bakit napunta sa akin ng usapan? Bakit parang bumaliktad yata ang lahat? Hindi ba dapat ang stalker ko ang hinahanap mo at hindi yung ako ang ginigisa mo rito? Inis na tanong ni Miguel. Relax, Mr. Samonte. I'm just doing my job. At yun na yung imbestigahan ako. Baka nakakalimutan mo nga ako ang kliyente mo rito. Yeah, hindi ko nakakalimutan yan. Pero para sabihin ko sa'yo, sa mga ganitong klase ng investigasyon at gawin ng mga perpetrator, hindi nawawala ang ugat. Ugat kung saan sila nanggaling. That's the reason why I ask you those questions. Para maging malinaw ang lahat sa akin. Pues, sinasabi ko sa'yo na wala akong tinatapakang tao. Malinis ang konsensya ko. Okay, sinabi mo eh. Kibit balikat nitong tugon. Matatagalan pa bago magawa ang draft ng kontrata natin. Anything you want? Pag-iiba nito ng usapan. Huminga ng malalim si Miguel. Kahit ano na lang. Pero pwede bang may something sweet? I just want to lift up my mood. Nakita niya ang pagtaas ng isang kilay nito bago tumugon. Okay, just wait here. Sumilip ito sa labas ng pinto at inutusan ng sekretarya nito. Pagkatapos, bumalik na ulit ito at bawat kilos nito pinagmamasdan niya para tuloy machine-operated ang kanyang mga mata. Can I work for a while we're waiting? Tanong nito. Of course, wag mo akong alalahanin dito. I will also do my job here if it's okay with you. At paano? Through my phone. Sigurado ka ha? Pero kailangan ko rin makuha mga pictures na pinadala sa'yo ng stalker mo. No worries. Nasa sasakyan ko rin yung lahat. Naisip ko na rin dalhin dito dahil sigurado na akong hahanapin mo yun. Kukunin ko lang. Paalam niya. Alright, thanks. Tatawagan ko ng investigation unit ko para mapadali ang lahat. Salamat. Baba na muna ako. Okay. Dumiretso si Miguel sa parking lot ng gusali kung saan naroon ng opisina ng Acero Strategic Services. Sa pagkakaalam niya, ang buong gusali na yon ay pagmamayari dati ng ama ni Primrose, na ngayon ay nakapangalan na sa babae. Medyo may kalayuan yon sa ibang establishmento, pero tabing highway naman kaya madaling matukoy. Pagbalik niya sa itaas sa opisina ng babae, nagulat pa siya nang makitang may yakap itong lalaki, na hindi nagkakalayo ang pangangatawan sa kanya. Ang ipinagtataka niya, merong mumunting kirot siyang naramdaman sa dibdib. Oh, sorry. Akala ko mag-isa ka lang. Ani Miguel nang mapalingon sa kanya si Primrose. It's alright. Come in. Anang babaeng noon lang niya nakitaan ng malapad ng ngiti. A client? Tanong naman ng lalaking kasama nito habang palapit siya sa dalawa. Yes, and I need your expertise. That early? Of course. Para saan pa't nagpunta ka rito kung hindi kita magagamit? And may I just remind you that you asked for this, not the other way around. Patuloy ang usapan ng dalawa na para bang wala roon si Miguel. Pinagmasdan niya ang lalaki. Bukod sa halatang may lahi itong banyaka at is na is itong makipag-usap kay Primrose. Naiinis tuloy siyang hindi niya mawari. Hindi rin nagkakalayo ang mga itsura nila, pero mas brusko itong tingnan. Pero ganito lang naman akong tingnan dahil may anak ako. Kung wala, baka mas brusko pa ako sa kanya. Depensa niya sa sarili sa isip. So ano bang ibig sabihin nito at nagkakaganito ka, Miguel? May gusto ka ba kay Miss Araneta? Yun ba dahilan kaya mo siya napiling maging bodyguard ni Ashton? Tanong ng isa pang tinig sa isip niya na kanyang ikinatigil. Napatitig din siya sa babaeng patuloy na nakikipag-usap sa kaharap nito. Alright. Suko na ako. Medyo pilipit pa ang dilang sabi ng lalaki. Tumingin kay Miguel si Primrose. Did you get what we need, Mr. Samonte? Yes, here. Iaabot na sana niya ang mga larawang nakalagay sa isang envelope nang humarang ang lalaking kausap nito. Let me see them. Inilahad nito ang kamay. Napatingin siya roon. Pagkatapos, padarag niyang ibinigay ang envelope sa lalaki. Napataas ang isang kilay nito sabay ngisi. Is he really your client? Tanong pa nito kay Primrose na nakatingin din sa kanya. Of course. Why? Nothing. It's just that... forget about it. Ngumisi ito ng malapad. Napairap si Primrose dito. Just do your part, Leo, bago pa kita sipain palabas ng opisina ko. Ouch, that hurts my ego. Loko, sige na, punta ka na sa kabila. Alam na nila kung sino ka. Fine. Pabirong umira pa ang lalaki bago umalis. Si Primrose naman ay iiling-iling na tumingin kay Miguel. Sorry for that, Mr. Samonte. Anito. Who is he? Tauhan mo? Hindi na napigilang tanong ni Miguel. A friend.
Maiksing sagot naman ng babae bago muling naupo at bumalik sa ginagawa. Matagal niya itong pinagmasdan. Pag-uwi bumalik siya sa sofa at doon naupo. Hawak niya ang cellphone para sana gawin ang mga ipinapasa niyang dokumento sa kanyang sekretarya. Pero walang pumasok sa isip niya. Naroon pa rin yun sa nakitang eksena kanina. At kung wala pa yatang kumatok, hindi siya matitinag. Ma'am, narito na po ang hinihingi niyo sa legal team. Ang sekretarya ni Primrose. Tumayo ang babae at sinalubong to. Hindi tuloy niya napigilang sundan ang tingin ng bawat imbay ng balakang nito. She's way beyond the word sexy. Yun bang tipong kahit takip na takip ang katawan nito sa suot na office attire, kitang-kita pa rin ang bawat kurban ng katawan nito. Idagdag pang hindi nawawala ang palaban nitong itsura na lalong nagpatindi sa malakas nitong sex appeal. Man, hindi ko alam na trip mo na ngayon ang mga ganyang itsura. Akala ko ba mahilig ka sa mahinhin at sopistikadang babae? Even her hair wasn't really her usual type. Hindi ba mahilig ka sa babaeng mahabang buhok? Ano nangyari, Miguel? Big sikat yan ah. Kantyaw ng tinig na yun sa kanyang isip. Mr. Samonte, naririnig mo ba ako? Napapitlag siya. Nasa harapan na pala niya ang babaeng salubong ng mga kilay. Ayos ka lang ba talaga? Bakit parang kanina ka pa wala sa focus? Tanong nito. Yeah, I'm fine. Yan na ba ang kontrata? Napatingin ito sa hawak na folder. Yes, basahin mo muna bago tayo magkapirmahan. Or baka gusto mong ikonsulta muna to sa legal team mo para wala tayong aberya sa huli. No, there's no need for that. May kaunti rin naman akong kaalaman sa mga legal matters. Kung ganoon, heto na. Ibinigay sa kanya ni Primrose ang folder. Madali naman niya yung binuklat at binasa ang terms and conditions. Dito sa part na you're allowed to go home and manage your business once in a while. Pwede bang bawasan ng mga araw? Pwede bang 2 beses lang muna sa loob ng 1 linggo habang hindi pa maayos ang lahat? Napataas ang isang kilay ni Rose. Okay, walang problema. And this part, kung kailan ka magsisimula, pwede bang bukas na? Noted. Ano pa, Mr. Samonte? You're going to live with us at my house. Accepted. Napangiti si Miguel. Yun lang naman. Sige, pakihintay na lang. Relay ko lang lahat ng adjustments mo, saka natin pirmahan to. Alright. Hindi rin naman nagtagal ang pinaghintay ni Miguel. At pagkatapos nilang magkapirmahan ay nagpasalamat siya sa babae. Aasahan kita sa bahay ko bukas, Miss Araneta. Yes, thank you for choosing your company. You're always welcome, sabi ni Miguel bago ngumiti ng malapad. Kinabukasan, maagang nagtungo si Primrose sa address ng mga Samonte. Mabuti na lang talaga at dumating si Leo, ang dati niyang kasamahan sa US Navy SEAL. Matagal na rin itong nasa Pilipinas at ilang beses na rin itong dumalaw sa opisina niya. He became open and joining her company. At kahapon nga, naroon ito para sabihing mag-i-invest din ito. Hindi naman niya ito hinindian dahil alam niyang mahirap talagang alisin sa sistema ng mga kagaya nila ang nakasanayang gawain. Kaya ito ang ginawa niyang in charge sa kumpanya habang wala siya. Ngayon lang yata ako nakakita ng bilyonaryong ordinaryo lang ang bahay. Anya sa sarili pagkatapos magpakilala sa gwardya at patuloyin siya sa loob. Iginala niya ang mga mata sa kabuuan ng bahay. 2 palapag yun, na sa tingin niya ay may 3 hanggang 4 na silid sa itaas at 2 sa ibaba. Kung susamahin, hindi yun matatawag na luxury mansion dahil simpleng-simple lang ang disenyo. Pero malawak ang buong solar niyon na may sariling playground at basketball court. Maganda rin ang garden, halatang alaga ng hardinero. At nakita niya ring may swimming pool sa bandang kaliwa ng bahay. Mukhang mas nilaanan niya tong labas kaysa sa bahay mismo. Which is maganda naman. Hindi na rin naman biro ang 2 palapag na bahay para sa 2 tao. Idagdag pa ang maintenance nito. Nevertheless, his likes are interesting, huh? But I agree, the simpler, the better. Patuloy sa pagmamasid si Primrose nang may biglang kumalabit sa kanyang hita. Napatingin siya roon. Otomatikong gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi nang makitang si Ashton yon, na nakilala na rin niya dahil sa mga pictures nito. May hawak itong bola habang titig na titig sa kanya. Good morning, handsome. Bati niya rito. Good morning din po. Who are you po? Magalang nitong tanong. Wanna guess? You're my daddy's girlfriend? Naubo si Primrose. Girlfriend? Opo, yun po kasi sabi niya sa akin eh. May darating daw po ngayong isang magandang babae. Magandang babae naman po kayo, kaya alam ko na agad na girlfriend kayo ni Daddy.
Hindi naman ako Girl Ashton. Sabay silang napalingon sa nagsalita. Naglalakad na patungo sa kinaroroonan nila si Mr. Samonte. Daddy! Binitiwan nito ang bola at sinalubong ang ama. Mabilis naman itong kinarga ng lalaki bago tuluyang lumapit sa kanya. Daddy, I already said good morning to your girlfriend po. Siya po yung tinutukoy niyo, di ba po? Kagaya niya, naubo rin ng lalaki at apologetic na lumingon sa kanya. I'm sorry about that. Maling interpretasyon ni Ashton sa sinabi ko. Ano ba talagang role ko dito, Mr. Samonte? Kasi kung ganyan sa sinasabi ng anak mo, wala ito sa usapan natin. You're breaching our contract. Bulong ni Primrose dito. I didn't say anything like that. Ang sabi ko, girl, friend. As in kaibigang babae. Yun ang ibig kong sabihin. Tiningnan niya ito ng matagal. Pagkatapos, napalingon siya kay Ashton nang ibukas nito ang dalawang kamay sa kanya. You want me to carry you? Opo. Kasi I feel like you're mabait po. Napangiti ng malapad si Primrose at agad itong kinuha sa kamay ng ama nito. Well, I like you too. Can we be friends from now on? Opo. My name is Ashton Samonte po pala. I forgot to tell you. And mine is Primrose Araneta. Can I call you Tita Rose po? Of course. Pwedeng-pwede. As long as magiging mabait ka kay Tita Rose. Opo naman po. Sunod-sunod itong tumango habang tila nakapagkit na yata ang matamis ng ngiti sa mga labi. So, do you want to play with me? Ano ba sanang lalaruin mo? Magbabasketball ka ba? Tanong niya kay Ashton. Opo sana. Maglalaro po kami ni Daddy. Pero kung sasali po kayo, mas masaya. Well, tanungin natin ang daddy mo. Sabay silang bumaling sa lalaking kanina patahimik. Yun pala, titig na titig ito sa kanila. His eyes were glowing. At hindi alam ni Primrose kung dahil ba yun sa tuwa o ano. Kasi parang maiiyak to. Daddy, let's play na po. Sali po si Tita Rose. Yaya ni Ashton dito. Kumurap-kurap ito bago sumagot. Of course, tara na sa court. Dinampot nito ang bola at nauna nang maglakad sa kanila. Sumunod naman sila ni Ashton dito. Noon lang napansin ni Rose na nakasando lang ang lalaki at basketball shorts. Kitang-kita tuloy ang mamuscles nitong pangangatawan at malapad na balikat. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Primrose, noon lang siya nakaramdam ng paghanga sa isang lalaki. Sanay na rin naman siyang makakita ng magagandang katawan ng isang lalaki. Minsan nga mga naka-underwear lang. Pero iba ang dating ni Miguel sa kanya. There was something in him that confused her. A feeling she couldn't name. Tita Rose, kampi po tayo kasi magaling po si Daddy sa basketball eh. Ani Ashton nang makarating sila sa court. Talaga ba? Opo. Kung okay lang naman sa daddy mo, sige. Binalingan nila ang lalaki. Okay lang naman sa akin. Basta walang iiyak kapag natalo ko kayo Anito na kay Ashton nakatingin. Daddy, hindi na po ako umiiyak kapag natatalo ako. Sports nga po eh. Katwiran naman ng bata. Okay, sinabi mo yan Opo, game na po. Teka lang. Hinubad muna ni Primrose ang suot niyang coat at inilagay sa gilid ng court. Pagkatapos, inililis niya ang laylayan ng suot na long sleeves hanggang braso at pumesto sa harap ni Miguel. Hindi talaga niya binitbit ang baril niya dahil ayaw niyang matakot si Ashton. Pero may mga armas pa rin siyang nakatago sa loob ng kanyang sapatos at binti. Ashton, leave your dad to me. Ako bahala sa kanya. Sabi niya rito sabay thumbs up. Sige po, tita. Hinarap niya si Miguel. Game na, Mr. Samonte? Are you sure? Baka magulit ka sa skills ko. May kayabangang wika nito bago nagsimulang mag-dribble. Oh, talaga? Bakit hindi mo ako subukan? Yun na nga ang gagawin ko. Bumilis ang pag-dribble ng lalaki sa bola. Matalas naman ang mga mata ni Primrose na sinundan yun. Napangisi pa siya nang makalkula ang mga galaw nito. Gotcha. Walang kahirap-hirap na naagaw niya ang bola kaya nagsisigaw si Ashton. Go, Tita Rose! Shoot! Shoot! May pagpalakpak pang wika nito nang tumira siya. Yay! Nagtatalon ito nang pumasok nga ang bola sa ring. Ngingising-ngising tumingin siya kay Miguel na bigla yatang natulala at hindi man lang gumagalaw sa kinatatayuan. Ano, ikaw na ulit? Ibinigay niya rito ang bola. Napailing-iling. I didn't know you're an expert. I'm expert at everything, Mr. Samonte. So beware. Is that a threat?
No, just a simple warning. Well, hindi naman ako natatakot sa'yo. Mas tamang sabihin na na-excite pa nga ako eh. Really? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Primrose. Yeah, pero teka, saan mo naman natutuhan ng mga bagay na to? Well, from my own experience. Sagot niya sabay ngiti. Nakita niya muli itong natigilan kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Inagaw niya sa kamay nito ang bola at ibinigay kay Ashton. Tapos, binuhat niya ito para ma-shoot ng bata ang bola sa ring. Yay! Ang galing niyo po, Tita Rose. Buti na lang po dumating kayo, may tatalo na kay Daddy. And I think mas magaling ka po sa kanya. Humahagik-gik nitong wika sabay appear sa kanya. Ay sus, nagre-relax pa lang si Daddy anak. Kaya hinahayaan niya si Tita Rose na makalagpas. Singit ng lalaki. Daddy, bad po ang maglay. Mas magaling po talaga si Tita Rose sa inyo. Maktol ni Ashton sabay nguso. Natawa naman siya at ginulo ang buhok nito. It's okay, Ashton. Kitang-kita naman sa scores kung sino talaga nagsasabi ng totoo. At tinaasan niya ng isang kilay si Miguel nang lingonin to. Wala na akong sinabi. Wika nito. Hindi naman nakipag-argumento pa si Primrose sa lalaki. Nagpatuloy na lang sila sa paglalaro at sila ni Ashton ang nanalo. Kakamot-kamot naman sa ulo nito si Miguel. Hindi siguro nito inaasahan na magaling talaga siya. Na ang totoo, dati siyang atleta ng women's basketball team noong college siya. Well, marami pa siyang hindi alam tungkol sa akin. Bulong niya sa sarili. Patuloy na nanilibihan si Primrose kay Ashton. Ang isang linggo ay naging isang buwan. Ganoon kabilis lumipas ang panahon nang hindi namamalayan ni Miguel. Parang naging parte na ng buhay nilang mag-ama si Primrose, lalo pa nga't doon din ito nakatira sa kanila. And while they were living together, it is hard for him not to notice her even more. Ang dami niyang nadiskubre sa pagkatao nito. Napagtanto rin niyang hindi naman pala ito mahirap patawanin. In fact, madalas nga ito nakangiti dahil kay Ashton. At dahil na rin sa presensya ng babae sa bahay nila, nakalimutan na niyang may stalker nga pala siya. Dahil sa loob ng isang buwan, hindi pa ulit siya nakakatanggap ng larawan. Wala ring sulat, kaya medyo napanatag ang kalooban niya. Tita Rose! Pumaparada pa lang si Miguel sa gilid ng daan sa tapat ng eskwelahan ni Ashton, ay nakita na agad niya itong patakbong lumabas sa gate. Sinalubong ito ni Primrose na nakabukas ang dalawang palad. Pumaloob naman doon ang kanyang anak. Hindi niya sinabing siya ang susundo sa dalawa. Madalas kasi ay ang babae na rin mismo ang driver at bodyguard ni Ashton. Pero dahil nasa kasa ang dalawa pa niyang kotse, siya na ang sumundo sa mga ito. Ashton was already in kindergarten at panghapon ng pasok nito. Saktong wala na siyang trabaho sa opisina. Bumaba siya ng kanyang kotse. Parang may mainit na kamay na humaplos sa kanyang puso habang pinagmamasdan ng dalawa. Tita Rose, look! I have so many stars today, oh! My teacher said I am very, very good in math and English. Hindi magkaintindihang kwento ni Ashton sa babae. Really? Patingin nga? Hero? Oh wow, ang dami nga. Let's count nga. 1, 2, 3, 4. Sabay na binilang ng dalawa ang mga stars sa kamay at braso ni Ashton. Wow, 20! Super dami talaga. Ang galing-galing talaga ng body ko. Anong gusto mong premyo? Sabihin mo lang. Sabi ni Primrose bago ginulo ang buhok ng kanyang anak. Ito po. Kahit si Miguel ay nagulat sa ginawa ni Ashton. Mabilis kasi nitong hinalikan sa pisngi si Primrose. Yan na po ang premyo ko kasi you're always there for me po. Thank you, Tita Rose. Thank you for protecting me. Pagkatapos, bumaling ito sa gawin ni Miguel. Nagliwanag ang mukha ni Ashton nang makita siya. Daddy! Tumakbo ito patungo sa kanya. Hey, don't run. Sasalubungin na sana niya ito ng maestatwa sa kinatatayuan. Isang humahagibis na motorsiklo ang patungo sa kinaroroonan nito. Ashton! Nakita na lang ni Miguel na mabilis itong hinagip ni Primrose. Pagkatapos, ilang beses na gumulong ang dalawa sa sementadong kalsada. Shit! Narinig niyang mura ng babae bago tila kidlat itong tumayo. Hawak pa rin ito si Ashton na tumakbo patungo sa kanya. Take him! At pagkatapos, walang sabi-sabi nitong kinuha ang susi ng kanyang kotse sa kamay niya at madaling hinabol ang nakamotor. Napakurap-kurap na lang si Miguel habang sinusundan ng tingin ang humaharurot niyang kotse. He could feel that his heart was pounding so fast. Parang puputok ang dibdib niya sa bilis ng tibok na yun. Daddy! Mahinang usal ni Ashton na nagpabalik sa kanyang kamalayan.
Kagyat siyang napatingin dito, sabay hinga ng malalim. Oh God, are you okay, baby? Mahigpit niyang niyakap ang anak. I'm so sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit niyang wika. Why are you saying sorry po? I'm fine, Daddy. But I don't think Tita Rose is. What do you mean? Inalayo niya sa sarili si Ashton at tiningnan sa mga mata. I heard some cracking sounds a while ago po. Baka po bone niya yun or whatever na tumama sa floor to protect me. Napamura ng mahina si Miguel bago muling nilingon ang direksyong tinungo ni Primrose. Nakita niyang pabalik na ang kotse niya. Ilang sandali pa, tumigil ito sa tapat nilang mag-ama. Hop in, sa likod na kayo. Maotoridad nitong wika. Wala siyang nagawa kundi ang sundin to. Tama lang din naman yun para maprotektahan niya si Ashton. Tahimik lang na nagmaneho si Rose hanggang sa makarating sila sa mansyon. Agad itong bumaba at pinagbukas sila ng pinto. You don't have to do that. Ani Miguel nang makababa sila. It's my job, Mr. Samonte. Seryosong sagot nito. Wala na ang matamis na ngiti sa mga labi nito kahit kaharap pa rin si Ashton. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Miguel na lang? We're friends, Primrose. And we're also in contract. Amo pa rin kita. Binabayaran mo pa rin ako. So let me carry Ashton. Akmang kukunin nito sa kanya si Ashton pero pinigilan niya. No, ako na. Mas kailangan mong intindihan ang sarili mo. At sino namang may sabi sa iyong kailangan kong gawin yun? Nakita mo bang may sugat ako? No, pero sabi ni Ashton baka raw may nabaling buto sa'yo or what? Napatingin si Primrose sa kanyang anak na tahimik lang nakamata sa kanila. Umiti ito. I'm fine, Ashton. Don't worry, okay? Lumabi ang bata. I don't think so po. I heard that loud sound earlier po eh. It's bad. Sabi nito. I'm fine. Kita mo nga ang lakas ko pa. Iginalaw-galaw ni Primrose ang mga braso nito at paa na para bang wala ngang iniindang sakit. Pero hindi nakaligtas kay Miguel ang pagniwi nito. It's okay, Rose. Ako na bahalang magdala kay Ashton sa loob. Magpahinga ka na muna. Yun lamang at nilagpasan na niya ang babae. Tuloy-tuloy lang silang mag-ama na umakyat sa silid ni Ashton pagkatapos niyang tawagin ng yaya nito. At bago pa niya maisara ang pinto, nakita niya si Primrose na papunta na rin sa silid nito. Katabi lang ng silid ni Ashton. Doon niya pinatuloy ang babae para na rin mas masiguro niya ang kaligtasan ng kanyang anak. Daddy, I'm fine naman po. You can check on Tita Rose. Narito naman po si Yaya. Ani Ashton sa kanya habang nakaupo sila sa gilid ng kama. Are you sure, anak? Opo, okay lang po talaga ako. Pero hindi ka ba natakot kanina? Konti lang po, pero naroon naman po kayo ni Tita Rose. I know that she will protect me, and also you po. Isa pa po, big boy na po ako. Di ba po sabi niyo dapat maging matapang na rin ako at malakas para kapag may bad people, kaya ko na po ipagtanggol ang sarili ko. Bahagyang napangiti si Miguel sa narinig. That's my boy. He patted him on the head and gave him a hug. I love you, son. Thanks for being so strong. I'm so proud of you. I love you too, Daddy. Sige na po, puntahan niyo na po si Tita Rose. At tinataboy mo na talaga ako? Iiling-iling niyang wika bago ito pinakawalan. I'm just worried about her po. Sige na, punta na ako sa kabila. Dito ka lang kay Yaya, okay? Okay po. Bago tumayo ay hinalikan muna ni Miguel sa noo si Ashton. Pagkatapos, binili na niya ang yaya nito saka nagtungo sa kabilang silid. Kakatok na sana siya roon nang makitang bukasyon. Sumilip siya sa loob. Nakita niyang naghuhubad ng babae ng suot nitong long sleeve, kaya madali siyang tumalikod. Shit! Nabitin sa ere ang akmang paghakbang sana niya paalis nang marinig ang impit na murang yun ni Primrose. Napabaling muli sa kinaroroonan nito si Miguel. Naka-side view ito sa kinatatayuan niya. Nakaupo sa gilid ng kama, kaya kitang-kita niya ang mariing pagkagat nito sa pang-ibabang labi. God! Bulalas niya at mabilis na napapasok sa loob ng silid. Nagulat naman ng babae. What are you doing here? Hinagip nito ang hinubad na polo at itinakip sa tapat ng dibdib nito. This is huge. Ang tinutukoy niya ay ang halos kulay ube ng balikat nito. Ito bang tumama sa'yo kanina sa semento? Ito bang sinasabi ni Ashton? You should have told me para nadala kita sa ospital, Rose. Sunod-sunod niyang wika. Hindi mapigil ang pag-aalala rito. I'm fine, okay? Fine? Ganyan ba talagang maayos na lagay? Nag-uubi na ang balikat mo. Malayo yan sa bituka
At kayang-kaya ko yung gamutin nang hindi pumupunta sa ospital. What? Yes, kaya pwede ba? Iwanan mo muna ako dito. Para kang tandang naputak ng putak eh. Naningkit ang mga mata ni Miguel. At iginaya mo pa ako sa manok. I'm just being concerned here. Pues, stop concerning yourself. Katawan ko to kaya ako mismo ang nakakaalam kung anong dapat kong gawin. Kahit pa, kita naman na masama ang pagkakabagsak mo kanina. Kaya pala sabi ni Ashton, i-check kita. Natigilan naman ang babae bago huminga ng malalim. Tell him I'm fine. Anitong binalingan ng balikat. No, you're not, Rose. Salubong ang mga kilay na nilingon siya nitong muli. Bakit ba ang kulit mo? Makulit ka rin eh. Ikaw na nga itong inaalala, ayaw mo pa. Hindi ko naman talaga kailangan ng pag-aalala mo. Kailangan mo. Hindi. Kailangan. Hindi nga eh. Napabuntong hininga si Miguel. Alright, kung ayaw mo talaga magpadala sa ospital, let me just help you kung paano mo ba gagamutin yan. Matagal siya nitong tinitigan bago umiling. Sige, pero kailangan sundin mo na maigi ang sasabihin ko. Dahil kapag natuluyan itong balikat ko, ikaw ang aalisan ko ng balikat, Mr. Miguel Samonte. Grabe ka naman. Mabilis naman akong turuan. Ano bang kailangan kong gawin? Tanong niya habang kakabog-kabog ang dibdib. Napakaseryoso kasi ni Primrose kaya bahagya siyang kinabahan. Sandali lang, hihiga lang ako. Humiga nga ito at hindi napigilan ni Miguel ang mapalunok. Nilukob kasi ang buong pagkatao niya ng kakaibang init habang pinagmamasdan ang napaka-sexy nitong katawan. Pero sandali ring nawala ang nadarama niya nang makita ang ilan nitong pilit sa bandang tiyan, braso at dibdib. Ang iba ay hindi na halos makita. Ang iba naman ay litaw na litaw pa rin. Iba-iba rin ang sukat niyo na 2 hanggang 3 pulgada at nasisiguro niyang ang pabilog nitong pilat ay tama ng bala. Your eyes, Mr. Samonte. Baka gusto mong dukutin ko mga yan. Napalingon siya sa babae. Are those scars from your battles? Yes. Saan ko pa ba makukuha mga yan? Alangan namang sinadya kong itatak dyan. Matari na sagot nito. Pero sa pagkakaalam ko, wala namang matitinding labanan ngayon ah. O kahit nitong mga nakalipas na taon. Paano mo nakuha ang ganyang karaming peklat? Dahil sundalo ako. Pero tutulungan mo ba ako o palalabasin kita? Sabi ko nga. Umirap muna ito bago nagsalitang muli. I'll just relax my body. Kailangan dahan-dahan mong hawakan ang tuwid ang braso ko at palapulsuhan. Huwag kang bibitaw hanggat hindi ko sinasabi. Okay. Now do what I said earlier. Just hold my wrist at itong upper part ng braso ko. Dahan-dahan lang at dapat tuwid na tuwid. Copy. Sinunod ni Miguel ang instructions ng babae. Ilang beses pa niyang tiningnan kung tama ba ang posisyon ng mga kamay niya. That's right. At huwag kang kabahan dahil madali lang naman to. Paano naging madali kung itong unang beses kong gagawin to? Eh kung ganon, huwag na lang. No. Ang dami mo kasing reklamo. Makinig ka na lang. Asik sa kanya ng babae. Nakikinig naman ako. Napabuntong hininga na lang ito. Alright, hilahin mo ng diretso ang braso ko. Steady lang at huwag mong bibiglain. Then dahan-dahan mo siyang iikot palabas. Now do it, Miguel. Muli niyang sinunod ang sinabi ni Primrose. Napatingin sila sa isa't isa nang marinig ang malakas na tunog ng nilikha ng buto nito. Kita niya rin nang umiwi ang babae. Are you alright, Rose? Nag-aalalang tanong niya. Yeah, I'm fine. Babangon na sana ito kaya agad niyang inalalayan. Careful, okay? Tingin ko, hindi pa naman talaga okay yan. Okay na. Pero hindi ba yun kailangang i-cast? Kung hindi ko naman gagamitin, hindi na. Saka hindi naman ganoon kalala ang pagka-dislocate nito. Sigurado ka? Ayaw mo talaga magpadala sa ospital? Mas maiging matingnan niya ng mga doktor. Iniikot nito ang braso bago tumingin sa kanya. See? There's no need for me to go to the hospital. I'm good. Walang nagawa si Miguel kung hindi ang huminga na lang ng malalim. Alright, kung okay ka na talaga, hindi na ako mangungulit. Pero saan mo natutuhan ng bagay na yan? I mean, alam kong marunong ang mga sundalo ng basic first aid dahil na rin sa uri ng trabaho nyo. Alam mo naman pala ang sagot eh. Pabalang nitong tugon bago siya tiningnan sa mga mata. At sa tuwing gagawin yun ng babae, parang gustong umurong ng dila niya. Ito lang talaga ang nakakapagpakaba sa kanya ng ganoon. Yung tipong gusto na lang niyang magtago. At sa lahat ng babae, ito lang ang nagagawang tingnan siya sa mga mata nang walang kahit na anong emosyon. Sanay kasi siyang hinahangaan, and it's interesting to see her fierce aura. Tumikhim si Miguel. Pero feeling ko, hindi lang ang bagay na yan ang nalalaman mo. That's because of my parents.
They were both in the medical field. My dad is a doctor and my mom is a retired nurse. I also studied nursing for 3 years before shifting to military. So, nasagot ko na ba ang katanungan mo, Mr. Miguel Samonte? Kaya pala. Now, if you'll excuse me, pwede magpahinga muna ako saglit? Yeah, of course. Pwede ka nang matulog. Ako nang bahala kay Ashton. Nakatitiyak naman akong safe tayo dito sa bahay. Marami ding security sa ibaba kaya walang problema. Hindi sumagot ang babae. May ilang segundo na rin ang nagdaan pero nananatili pa rin nakatayo roon si Miguel. May kailangan ka pa ba? Tanong ni Primrose sa kanya. Hindi ka ba kakain? God, Miguel, ano ba namang klaseng tanong yan? Sita niya sa isip. Hindi na muna siguro, pero kapag nagutom ako, bababa na lang ako mamaya. Sigurado ka? Ayaw mo bang padalhan kita rito ng pagkain? Mr. Samonte, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na okay lang ako? Kaya kung pwede lang lumabas ka na, kasi gusto ko na magpahinga. Ganoon ba? Sige, good night, Rose. Tumango lang ang babae, kaya tuluyan na siyang lumabas. Naiwan namang naiiling sa sarili niya si Primrose. Ang kulit nga din ng lalaking yun. Subalit makalipas ang ilang sandali, nakita na lang niyang nakangiti ang sarili. Tinapik-tapik niya ang pisngi. Umayos ka nga, Primrose. Baka nakakalimutan mo ha. Trabaho ang ipinunta mo rito. At saka, kailan ka pa natutong ngumiti sa kawalan ha? Tiyak na tinatawanan ka ni Odin sa langit dahil sa pinagagawa mo. Sita niya sa sarili bago tumayo at nagtungo sa banyo para linisan ang sarili. Pagkatapos makapagbihis, nahiga na siya. Matagal siyang nakipagtitigan sa kisame na para bang may lilitaw roon anumang sandali. At nagulat pa siya nang makita roon ang mukha ni Miguel. Masama na to. Baka mamaya tuluyan na ako mahulog sa kumunoy at hindi na makaahon pa. Anya bago ipinikit ang mga mata. Dahil sa matinding pagod at nangyari kanina, madaling nakatulog si Primrose. Paggising niya, 4:00 na ng umaga. Sinimulan agad niya ang morning routine niya para manatiling fit ang kanyang katawan. At dahil nga kumikirot pa rin ang balikat niya, minimal lang ang ginawa niyang pag-eehersisyo. Tumakbo lang siya sa palibot ng subdivision bago muling bumalik sa bahay ng mga Samonte. Nakaligo na siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Madali niya yung sinagot nang makitang si Leo ang tumatawag. What is it? Bungad niya rito. Well, good morning, kidlat. Sarkastikong wika nito. I don't have time to joke around, Shade. Buhay ni Ashton ang nakataya rito, kaya sabihin mo na mga nakuha mong impormasyon bago ka patamaan ng kamao ko kapag nakita tayo. Well, I'm your business partner now, remember? Napairap si Primrose. Oo na. So what did you get? Kahapon, madali niyang tinawagan ng kaibigan habang hinahabol ang nakamotorsiklong muntik ng sumagasa kay Ashton. Pinatrace niya rito ang motor at ang may-ari niyon. A lot. And as of this moment, I'm done with my assignment. You mean the pictures? Yes, that's the main reason why I called you. Alright, hintayin mo na lang ako sa opisina. Pupunta na ako. Hinagip ni Primrose ang kanyang leather jacket. No, there's no need for you to come here. Andito na ako sa baba. Pabulol nitong wika sa Tagalog na salita. Already? Yes. Okay, wait me downstairs. But you should also tell your client that I'm here. I want to see his pretty face before I drop the bomb. Nagsalubong ang mga kilay ni Primrose. And what do you mean by that? Basta. Bulol na namang sabi nito. Pagkatapos ay nawala na ito sa kabilang linya. Matagal na patitig sa kanyang cellphone si Rose bago nagawang kumilos ng kanyang mga paa. Tinungo niya ang silid ni Miguel. Kumutok siya roon pero walang sumasagot. Alam niyang gising na kapag ganoong oras ang lalaki pero hindi niya alam kung anong ginagawa nito. Mr. Samonte? Mr. Samonte? Tawag niya kasabay ng pagkatok. Wala pa ring tugon kaya sinubukan niyang pihitin ang seradura. Bumukas naman yon. Mr. Samonte? Nabitin sa ere ang anumang sasabihin ni Primrose nang bumukas ang banyo at iluwan niyon ang walang saplot na lalaki. Jesus Christ! Madali siyang napatalikod kasunod ng panlalaki ng kanyang mga mata. What the? Anong ginagawa mo rito, Rose? Tanong ng lalaki sa may kalakasang tingin. Halatang nagulat din. I was just going to inform you about what you've been asking for. May impormasyon ang nakuha ang kasamahan ko and he's waiting downstairs. Sagot niyang hindi pa rin lumilingon dito. Pero tila yata nakapagkit na ang perpekto nitong katawan sa isipan niya. His toned abs dripping with water, his biceps and muscles,
His broad shoulders and a bit hairy chest, his V-shaped waist and that... Naipilig ni Primrose ang ulo. Kung saan-saan na naman tumatakbo ang isip mo. Umayos ka nga, Primrose. Ganun ba? Anito. Ay, no, sa punso. Napaiktad siya nang maramdamang nasa likod na niya ang lalaki. Narinig niya ang pagpalatak nito. Sige na, susunod na ako sa ibaba. Bakit ba naman kasi pasok ka ng pasok sa kwarto ng may kwarto? Yan tuloy ang napapala mo. I'm sorry, okay? Mali ko bang naliligo ka? Saka kanina pa kasi ako kumakatok at tumatawag sa'yo, hindi ka naman sumasagot. Paano ko nga gagawin yun kung nasa banyo ako? Oo na. Diyan ka na nga. Nagmamadaling lumabas si Primrose sa kwarto ng lalaki. Diretso siya sa silid na kanyang ginagamit. Para siyang nakipagkarera ng languyan dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sapo-sapo niya yon habang nakasandig sa likuran ng pintuan. Normal pa ba itong nangyayari sa akin? Saka ano ba talaga itong nararamdaman ko? Do I have a heart disease? Pero imposible. I already did a comprehensive medical check-up. Hindi naman ako kagaya ng iba na inaabandon na ang sariling kalusugan dahil mas importante naman to kaysa sa lahat. Pero bakit ganito nararamdaman ko? Nanununga kaya ako? Parang silang wika niya sa sarili bago hinagod ng mga daliri ang maiksing buhok. Tumingala siya sa kisame na para bang may makukuha raong sagot. Pero ang itsura ni Miguel kanina ang lumabas doon. This is not happening. Tinungo niya ang bedside table at kinuha doon ang nakapatong na cellphone. Kaysa masiraan siya ng bait, bumaba na lang siya. Sabado ng araw na yun kaya walang pasok si Ashton at Miguel. Naabutan ni Primrose na prenteng nakaupo sa sala si Leo. Lumapit siya dito. You look different now. Ikaw ba talaga yan, kidlat? Natawa siya. Bago mo ako punahin, tuwirin mo muna yung dila mo. It is. My tongue is straight, and I could make woman mo stop kung ayaw mong makatikim ng kamao ko. Natawa si Leo ng malakas. Your character is still the same, but your aura feels different now. I feel warm from you. Sus, tigilan mo na nga ako. Let me see the folder. Inilahad niya pa ang kamay rito. Pero ang loko, kinuha yun at hinalikan ng ibabaw. Shade? Madaling napabaling si Primrose sa pinanggalingan ng tikim. Nakita niyang nakatayo sa may punong hagdanan sa ibaba si Miguel. Seryoso itong nakatingin sa kanila, partikular sa magkatagop nilang mga palad ni Leo. Para siyang biglang napasong binawi ang kamay. Umayos ka nga. Inis na sita niya sa kaibigan. What? What did I do wrong? Tanong ni Leo. Ewan. Nagiinit ang pisngi ni Primrose, lalo na nang maramdamang katabi na niya si Miguel. Let's go to my office. Walang kangiti-ngiti sabi nito bago sila nilagpasan. Tumingin sa kanya si Leo sabay kindat. Hinayaan naman niya ito ng kamao bago sumunod kay Miguel patungong library na opisina na rin ito. Please sit down, sabi sa kanila ng lalaki. Naupo naman silang dalawa sa upuang nasa harap ng lamesa nito. Ito naman ay sa swivel chair. May impormasyon na kayong nakuha? Tanong ni Miguel na kay Leo nakatingin. Yeah, but before that, your wife is dead, right? Ani Leo. Yes, 6 months after she gave birth to Ashton. She died in a car accident. Why? Because based on the information I gathered, she's alive. Parehong natigilan sina Miguel at Primrose sa narinig. Nagkatinginan pa sila nito bago ito muling bumaling kay Leo. No, that's impossible. Iiling-iling nitong wika. But not on these records. Inilabas ni Leo ang isang makapal na envelope. Madali naman yung binuksan ni Miguel at binasa ang lahat ng nakasulat. Pinakatitigan din nito ang mga larawang naroon. Marahas na napatayo si Miguel bago padarang na pinaraanan ng mga daliri ang may kalaguan nitong buhok. This is a lie. I know she's dead. Hindi siya babaeng to. At paano ka nakakasiguro? Hindi na nakatiis na tanong ni Primrose. Iyon ang isa sa pinagtataka niya noong makita ang mga larawan. Napakadetalyado kasi ng mga nakasulat doon. Kaya sa isip niya, kung patay na ang asawa nito, baka may girlfriend ng lalaki na pinabulaan na naman nito. Because I saw her with my own 2 eyes. I saw her lifeless body. For Christ's sake. Sila naman ni Leo ang nagkatinginan. Kung ganon, someone is using your wife's identity. Pero sino? Tanong ni Rose. I don't know. Wala naman akong kilala na gagawa nito sa kanya. Sa amin. How about her family? They were all in London. They just visit here from time to time to see Ashton. Her friends? No.
Wala. Sinabi ko na naman sa'yo noon na hindi ako mapagsamantalang tao. May time na nakikita ko ang ilan sa kanila, pero hanggang kamustahan lang kami. Yung iba naman nasa ibang bansa kagaya ng best friend niyang si Jane. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Primrose. Wala ring nagsasalita sa kanilang tatlo, lalo pa at nasyak ng husto si Miguel. Kahit yata ito'y walang maisip na gagawa niyon. How about you, Mr. Samonte? Do you know anyone who have a grudge on you? Tanong ni Leo. Napatingin naman si Rose kay Miguel. Nag-isip ito pagkaway umiling. No, I don't remember any. Kahit sa negosyo, wala rin. At kung pinag-iisipan niyo ako ng masama, huwag yun nang ituloy. Like what I've said, kailanman ay hindi ako nananamantala ng ibang tao. Alright, we believe you, but if you don't know anyone, think of someone from your past who really knew you well. Because by the looks of it, she's been after you for ages. This isn't just talking, it's obsession. And based on my observation, she's been planning this for a long time. Mahabang wika pa rin ni Leo. She? You mean she's a woman? Tila wala sa sariling tanong ni Miguel. Of course she's a woman. Look at these pictures. Itinuro ni Leo ang litrato sa papel. She has the same face and body as your wife. And it couldn't be done perfectly by anybody else. Not unless he's very skilled. Leo's right, Mr. Samonte. Babae to at matagal ka na niyang kilala. Natitiyak ko ring hindi ka lang niya gusto, kundi baliw na baliw siya sa'yo. Pero maiba tayo. Pinaimbestigahan mo ba ang nangyaring aksidente noon sa wife mo? Ani Primrose. Yes, ang sabi na wala ng preno ang sasakyan ni Leah. Yun ang pangalan ng nawalang asawa nito at hindi maintindihan ni Primrose ang sarili kung bakit parang kinukurot ang puso niya. Well, posibleng kagagawan din yun ng stalker mo. She wanted to get rid of those people you love. At ngayon, si Ashton naman ang punterian nitong baliw na to. Mariing napa ko yung mga kamao niya. Isinusumpa ko, kahit anong mangyari, hindi niya masasaktan si Ashton. Hindi. Anya na para bang isang tunay na ina na handang ipaglaban ang sarili niyang anak. I have a suggestion. Ani Leo, sabay naman silang napatingin dito. What is it? Tanong ni Primrose. Why don't you pretend to be a lover? What? Us? Bulalas niya. I'm in. Mabilis na ani Miguel. Kagyat na napabaling si Primrose dito. What do you mean you're in? Magpapanggap tayong magkasintahan, Miguel. Hindi mo ba naiintindihan yun? I totally understand that, Rose. At may punto naman si Leo. Nakukuha ko na mas madaling mahuhuli ang balong na to kung makikita niyang in love ako muli. Di ba nga ayaw niyang may nagmamahal na iba sa akin? Kaya sure nakusa siyang lalabas pag nakita ka. And don't worry, Mr. Samonte. Kidlat is very expert with that. That's one of her expertise. Kumindat pa si Leo sa kanya. Napahugot si Rose ng malalim na paghinga sa dibdib bago tiningnan ng masama ang kaibigan. This is too much. Hindi to kasama sa contract. No, I don't see anything wrong here. Like what Mr. Samonte said, we can easily capture the perpetrator by doing this. Ani Leong may makahulugang ngiti sa mga labi. Hindi alam ni Primrose kung para saan yun, pero hindi niya nagugustuhan ang niluluto nito sa isip. And how about Ashton? Tanong niya. I'll be his bodyguard, and if you're really bothered about his safety, we could bring him to the safe house. At saang safe house naman yan? Tanong ni Miguel. Quezon. Maigling sagot ni Leo. Napairap na lang si Primrose sa tinatakbo ng usapan. You knew this place, Rose? Tanong ni Miguel. Yes, I'm very familiar with the place. Isa rin yun sa safe house ng agency namin kapag kailangan naming itago muna ang kliyente. And you agree na safe ang lugar? It is, dahil lugar ng mga magulang ko ang tinutukoy ni Leo. So, do we agree to this plan? Because we must act now if we really want to capture the criminal. Para matapos na rin to. Singit ni Leo sa usapan nila. Nagpupumilit na namang magtagalog ng bulol. May pagpipilian pa ba ako? Mukhang nagkasundo na kayong dalawa. Sagot ni Primrose. Right. At dahil may kasunduan din tayo at pinirmahan mo yun. Ani Miguel. Then let's do it. Dahil na rin sa tulong ni Leo, madali nilang naplansya ang plano. Nakipag-coordinate na rin sila sa mga pulis, kahit alam ni Primrose sa sarili niya na hindi na kailangan. Pero dahil nasa Pilipinas siya, kailangan talagang dumaan sa tinatawag na due process. Nagdagdag din siya ng 2 pang tauhan mula sa kumpanya niya para magmanman sa posibleng paglabas ng salarin. Tinawagan niya rin ang kanyang mga magulang para ipaalam sa mga ito na darating doon sina Leo at Ashton.
Kilala naman ng kanyang parents sa kaibigan, pero gusto pa rin niyang makasigurong magiging ligtas si Ashton. Ipinaalam naman ni Miguel na absent muna si Ashton sa school nito sa susunod na mga araw. Sinabi ni Rose ditong huwag ibibigay sa teacher ang totoong dahilan ng pag-absent ng bata, na sinunod naman ng lalaki. Pagkatapos niyon, naghanda na silang dalawa. Noon din ay lumabas sila para simulan ang kanilang pagpapanggap. Love, what do you want to do? Kakain? Manonood ng sine or something else? Malambing na tanong ni Miguel sa kanya habang naglalakad sila sa loob ng mall. Kinabig pa siya nitong maigi para lalong magdikit ang mga katawan nila. At magaling din palang artistang isang to. Ani Rose sa isip. Can we play billiards? Sagot niya sa lalaki. Of course, para sa ikakasiyan ng love ko, lahat gagawin ko. At walang sabi-sabing hinalikan nito ang pisngi niya. Mas lalo tuloy silang nakakuha ng atensyon ng ibang tao. Kanina pa yun napupunan ni Primrose dahil kapuna-puna naman talaga sila. Nagmukha kasing mamahalin at mabangong opa si Miguel, kahit simple lang ang suot nito. Itim yun na sweatpants at cotton jacket, plus sunglasses na lalong nakadagdag sa apil nito. Siya naman ay nakasuot ng kulay asul na simpleng bestida. Umabot yun hanggang sa tuhod niya na pinaresan niya ng isang 2-inch heels. Para siyang si Tinkerbell na lumaki sa itsura niya dahil na rin sa gupit niya. Act normal. Akala ko ba sabi ni Leo sanay na sanay ka na sa ganito, Rose? Bulong nito sa kanya. I'm acting normal. Baka ikaw ang hindi sanay sa ganito. At ako pa talaga ang tinanong mo? So ibig sabihin nakipag-date ka na pagkamatay ng asawa mo? No, pero ako ang taong hindi madaling makalimot. Os. Yes, gusto mo bang patunayan ko? Tumigil si Miguel at humarap sa kanya. At ano naman ang patutunayan mo? Naghahamong tanong niya. Ito. Sa isang iglap ay natawid na ni Miguel ang pagitan ng mga mukha nila. Hindi na nakatutol si Primrose sa kapangahasang yun ng lalaki dahil para bang nanlalambot ang mga tuhod niya. God, this man knows how to kiss. Palatak niya sa isip. Hindi na niya namalayang tumutugon na pala siya rito. Kung hindi pa siya nakarinig ng impit na tilian sa paligid, ay hindi pa siya hihiwalay kay Miguel. That's impressive, love. Nakangiting sabi nito bago pinunasan ng gilid ng kanyang labi. Pasado na ba ako? May hindi pa ba ako nalalaman tungkol sa pakikipag-date? Mapang-asar nitong tanong. Mabilis siyang umiling. Wala na. Halika na. Punta na tayo sa game center. Tugon niya bago nag-iwas ng tingin sa lalaki. Bumibilis na naman kasi ang tibok ng kanyang puso. Alright. Magpupustahan ba tayo? Anito bago sila muling naglakad. At ano namang gusto mong pagpustahan? Ikaw. Ako? Bakit ako? Napalingon si Primrose kay Miguel habang nangungunot ang noo. Kapag nanalo ako, tayo na. Kapag natalo mo ako, liligawan kita. Pagak siyang natawa. Are you insane, Miguel? Definitely not. Yes, you are. Hindi mo kasi naririnig ang sinasabi mo. I do. Huminto siya at tumingin sa mga mata nito. Doon na pagtanto ni Primrose na nagsasabi nga ito ng totoo. No. Madaling wika niya bago nauna rito. Why? Sa pagkakaalam ko naman, wala ka pang asawa, right? Nakipagsabayan si Miguel sa paglalakad niya. Wala nga, pero hindi mo ba ako kilala ng lubos, Miguel? That's not a problem. Ako rin naman hindi mo pa kilala ng lubos. At marami tayong oras para gawin yun. Kahit pa, ayoko pa rin. But I like you, Rose. Muling napahinto si Primrose at napatingin kay Miguel. Let me change that. Higit pa sa paghanga nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang damdaming to. Pero nung nakita kita sa party, hindi ka na mawala sa isip ko. And when I saw you hugging Leo, nasaktan ako at pilit ko yung tinago. And that feeling grew as time passed by. Lalo na't nakikita ko kung paano mo tingnan at protektahan si Ashton. I know you're a great person. I know because I could see it in your eyes. Kaya kung ang dahilan mo sa akin sa hindi mo pagpayag ay dahil hindi pa kita kilala, then try me. Makikinig ako kahit na ano pang kwento mo. Mahabang wika nito. Matagal hindi nakasagot si Rose. Tinitimbang niya sa isip ang lahat, pati na ang tunay na estado ng puso niya. Dahil alam niya na sa mga sandaling yon, hindi lang si Miguel ang nakadarama ng ganoon. Maging siya rin. Subalit maraming bagay ang hindi pa nito nalalaman tungkol sa kanya. Na ang kinatatakot niya, baka layuan siya nito kapag nalaman nito ang totoo. Dahil ang totoo, sa mga naging operasyon nila noon, maraming inosente ang nadamay. Bagamat kasama na yun sa trabaho niya bilang miyembro ng pinakamatinik na samahan ng mga sundalo sa Amerika,
Hindi pa rin yun katanggap-tanggap. Isa yun sa dahilan kung bakit single pa rin siya sa edad na 28. Hinawakan nito ang kamay. Don't worry, makapaghihintay naman ako eh. And I have a talent of waiting. Kahit yata pumuti na ang buhok ko sa paghihintay sa'yo, walang problema. Pero bakit ako, Miguel? Like what I've said, you're a great person. And I never wanted anyone. Only you. I want you to be Ashton's real mother. Mahal at gusto ka rin niya. What? Kanina higit lang sa gusto ang sabi mo tapos ngayon, kasal na agad? Dahil yun ang nakikita ko. Dahil ikaw ang nakikita kong kasama ko sa hinaharap ko, Rose. Napailing-iling siya. Let's just stop from here. Baka hindi pa lang malinaw sa isip mo ang mga sinasabi mo. Isa pa, boss. Someone's following you. Anong tinig sa suot na earpiece ni Primrose na ikinalingon niya kay Miguel. Pareho silang may suot niyon para alam nila ang mga nangyayari sa paligid. May tao silang nagmamonitor sa kanila saan man sila magpunta. Ngumiti siya ng malapad kay Miguel bago ipinulupot ang mga braso rito at sabay silang naglakad. Location. Tanong niya at pasimpleng sinenyasan ng katabi. Tumangon naman ito. 10 o'clock. A woman with red cap and striped jacket. Sagot ng kanyang tauhan. Are you sure? Affirmative. Mula nang bumaba kayo sa kotse ni Mr. Samonte kanina, nakasunod na siya sa inyo. Saan siya nakasakay? Kotse, boss. Alright, just keep your distance. Pasimpleng lumingon si Primrose sa itinurong lokasyon ng kanyang tauhan. Nakita nga niya roon ang isang babaeng may suot na face mask. May DSLR camera itong dala. Confirmed. Anya ng balingan si Miguel. Hindi mo ba talaga siya kilala? Palihim itong sumulyap sa kinaroroonan ng babae. No. Isa pa, paano ko siya makikilalang talaga kung mukha ni Leah ang gamit niya? May point ka nga naman. Tuloy-tuloy silang naglakad hanggang sa game center. Pagdating doon, naglaro sila na parang normal na nila yung ginagawa. At mukhang seryoso talaga si Miguel sa sinabi nito kanina. Pero hindi naman ito hinayaang manalo ni Primrose. So, paano ba yan? Talo ka, Miguel. Nakangising wika niya rito. It's okay. Kaya nga pareho lang naman ang kababagsakan ng options ko. Kung mangyayari ang sinasabi mo. Mangyayari dahil sinabi ko at gagawin ko, Rose. Lumapit ito sa kanya. Ipinatong ang dalawang kamay sa gilid ng billiard table kaya wala na siyang malusutan. Matagal nitong tinitigan ng mga labi niya kaya nakaramdam siya ng pagkauhaw. Can I kiss you again? Tahasang tanong ni Miguel bago siya tiningnan sa mga mata. Can I say no? No. Ngumiti si Miguel na muling nagpabilis ng tibok ng puso ni Primrose. At mas lalo pa yung bumilis nang tawirin nito ang pagitan ng mga mukha nila. Hindi man nagtagal ang halik nito, pero sapat na yon para gapangan siya ng kakaibang sensasyon sa buong katawan. I think I'm addicted to your lips now. Sabi pa nito bago muling dinampian ng mabilis na halik ang kanyang mga labi. At kapag hindi ka pa umalis sa harapan ko, tutuhuran na kita. Warning niya rito. Ay sus, Primrose, parang magagawa mo naman. Nagpahalik ka na nga ng 3 beses, hindi ba? Tudyo sa kanya ng isip. Tatawa-tawang lumayo sa kanya si Miguel. Pero hindi pa man ito nakakatayo ng ayos nang bigla niya itong hilahin payakap sa kanya. She's here. Don't move. Bulong niya sa lalaki. As you wish. Dahil kung akong tatanungin, gusto kong ganito na lang tayo maghapon. Huwag mo samantalahin ng pagkakataon, Miguel. Baka nakakalimutan mo kung bakit tayo nandito. Sabi ko nga po. Hey, Eric. Sa halip ay tawag ni Rose sa tauhan sa earpiece. Yes, boss. Ready na ba ang lahat? Yes, boss. Naka-standby na rin ang mga pulis. Paano kung hindi pala siya yan? Singit ni Miguel. Then I'm going to confirm it. Ngumisi siya rito. Paano? Watch me, Mr. Samonte. Bumitiw si Primrose sa lalaki at pakending na naglakad patungo sa kinaroroonan ng babae. Pagkatapos, sinadya niyang bubuin to. Oops! Sorry, nagmamadali kasi ako eh. Sorry ulit, miss. Dire-diretso siyang lumabas patungo sa girls' bathroom. Eric, huwag niyong hihiwalayan ng tingin si Mr. Samonte. Ako na bahala sa target. Utos niya sa tauhan sa kabilang linya. At bago pa siya makapasok sa restroom, nakita niyang nakasunod na nga sa kanya ang babae. Rose, do not engage with her. Baka mamaya may kung anong dala yan. Pigil sa kanya ni Miguel na nasa earpiece. May dala o wala, hindi niya ako maiisahan. Huwag kang magulo at dyan ka lang sa mga tauhan ko. No, I'll go there. And what? Blow up our cover? No, Miguel. Huwag matigas ang ulo mo. Daig ka pa ni Ashton. Sumusunod sa utos. Natahimik ito sa kabilang linya.
Akala naman ni Primrose, totoong mananahimik na nga ang lalaki. Pero makalipas na nga ang ilang sandali ay narinig niya ang pagtawa nito. Baliw, sabi niya. I was just amazed by how you always say my name. May halong lambing eh. Baliw ka na nga. Kailan pa ako naging malambing, Aber? Manahimik ka na rin at makikooperate sa misyon, okay? Pumasok na si Primrose sa isa sa mga cubicle na naroon at doon naghintay. Mabuti na lang at walang ibang tao roon. Madali niyang magagawa ang nais. Hindi ko naman ikinakailang baliw ako, Rose. Dahil baliw na baliw ako sa'yo. Hirit na naman ni Miguel sa earpiece. Narinig niyang nagtawanan ang dalawa niyang tauhan kaya napailing na lang siya. Nang marinig niyang pumasok ang babae sa banyo, nag-concentrate na siya sa kanyang trabaho at sinaway ang tatlo sa kabilang linya. Pinakiramdaman niya ang bawat kilos ng babae sa labas ng cubicle. Napangiti siya sabay iling nang makita ang anino nito sa katabing cubicle. Hindi ito pumasok. Nakatayo lang ito roon at alam niyang inaabangan siya. Amateur. Bulong ni Primrose bago pa tamad na nag-flush. Pagkatapos, lumabas siya. Huwag kang kikilos ng masama. Agad na wika ng babae nang hawakan siya nito sa braso. Naramdaman niya ang pagtutok nito ng matulis na bagay sa likuran niya. Shit! What is she doing? Rose, ayos ka lang ba? Ano bang ginagawa niyo dyan sa loob at ang tagal niyo? Nagpapanik na wika ni Miguel. Lihim na lang siyang napailing. Tumigil ka nga, nagtatrabaho ako. What? Sabi ng babae sa likod niya na inakalang ito ang kausap niya. Rose, don't do something stupid, okay? Papunta na ako dyan. No, do it at hindi na kita kakausapin kahit na kailan. Mariing tigil ni Primrose kay Miguel sa kabilang linya. Hoy miss, hindi ako nakikipaglokohan sa iyo ah. I've come this far at hindi kita sasantuhin kapag hindi ka umayos. Babala ng babae. Ikaw ang hindi ko sasantuhin kapag hindi ka umayos. Sino ka ha? Matapang niyang tanong dito. Pagak itong natawa. Ako? Ako lang naman ang asawa ng lalaking kinakalantari mo kanina pa. Ang kapal ng mukha mo. Oh, really? Yes. At kung hindi mo siya lalayuan, mapipilitan akong gawin ang nararapat. At ano naman yun? Ang mawala ka sa landas ng asawa ko. Abat, baliw nga talaga ang babaeng yan ah. Singit na naman ni Miguel sa kabilang linya. Talaga ba? Sarkastikong wika ni Primrose, hindi pinansin ng lalaki. Sasagot pa sana ang babae nang may dumating na ilang kababaihan. Pasimple siya nitong sinundot sa likod ng kung anumang hawak nito. Dahan-dahan naman siyang naglakad patungo sa may sink. Kunwari ay nag-retouch siya at naghugas ng kamay. Ilang saglit pa, umalis na ang mga bagong dating at naiwan silang muli ng babae. Ngumisi si Primrose sa harap ng salamin habang nakatingin sa babae. I didn't know that someone like you existed. Marami na akong nakaengkwentrong baliw, pero hindi ang kagaya mo. Tell me, ano mo ba talaga si Miguel? Anyang palihim na kumukuha ng impormasyon para na rin malinawan ng lahat maging si Miguel na walang alam kung sino nga ba ang babae. Nakarecord din ang nangyayari sa kanila sa loob mula sa secret camera na nasa hikaw ni Rose. Gagawin nila yung ebidensya laban sa babae. I told you, asawa ko si Miguel. Asawa? Ipipilit mo talaga yan, miss? Yes. Nakikita mo bang mukhang to? Inalis nito ang face mask. Sandali pang natigilan si Primrose dahil kamukhang kamukha talaga nito ng namatay na asawa ni Miguel na nakikita niya lagi sa picture sa mansyon. And so, ano naman ngayong meron sa mukha mo? Gusto mong purihin ko? Sarkastikong tanong niya. Hindi mo ako nakikilala, malanding babae? Nakikilala. Pero alam ko matagal nang patay ang asawa ni Miguel. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako namatay. That's a lie. I saw her body kaya imposibleng buhay si Leah. She's an imposter, Rose. Sigaw ni Miguel sa kabilang linya. Miss, maraming nagagawang makabagong teknolohiya sa ngayon. Ani Rose dito. With the use of new medical technology, madali na lang baguhin ang mukha ng isang tao. And I admire your surgeon kasi kuhang-kuha niya ang mukha ni Leah. Magkano ibinayad mo dyan, ha? Baka pwede mong i-rekomenda sa akin ng doktor na yan. Masyadong magaling eh. Ngumisi si Primrose sabay taas ng kilay dito. Sa ating dalawa, ikaw ang baliw. Hindi lang ako makabalik sa mag-ama ko dahil natatakot ako sa sasabihin ni Miguel. Oh really? Natatakot ka? Saka mag-ama mo? Anak mo ba talaga si Ashton? Of course! Kaya pala muntik mo na siyang sagasaan kahapon. Ito naman ang natigilan. Iisang linya na ang mga kilay nito habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos, bigla itong tumawa. Anong pinigsasasabi mo?
Bakit ko naman gagawin yun kay Ashton? Mahal ko ang anak ko. Dahil baliw ka. Biglang nanisik ang mga mata ng babae. Hindi ako baliw. Hay, napairap si Primrose sabay iling. Alam mo kung ako lang ang masusunod, kanina pa sana kita pinatahimik. Pero dahil sumusunod ako sa batas at dahil ayaw mo pa rin umamin, mapipilitan akong hulihin ka. At paano mo naman gagawin yun? Hindi man nakikitang hawak ko ang buhay mo? Actually, it's the other way around, miss. Pagkasabi niyon ay mabilis na kumilos si Primrose. Dinakma niya ang kamay ng babae at pinilipit yon. Sa isang iglap, siya na ang may hawak ng patalim at nakatutok na yon sa leeg nito. Now, nagsasalita ka? O sa pulisya na lang? Lumarawan naman ang takot sa mga mata nito. Sino ka ba? Ako? I am just someone who wanted a peaceful world. Liar. Nagpumiglas to. Sige, subukan mo kung gusto mong mabutas ang leeg mo, miss. Hindi naman nakakilos ang babae dahil mas idiniin pa ni Primrose ang patalim sa leeg nito. Eric, may kasama ba kayong babaeng pulis? Yes, boss, 2. Pulis? Gulantang nawikan ng babae. Nagpumiglas. Oo, dahil sa kulungan ang bagsak mo. At hinawakan niya ng mahigpit ang 2 kamay nito. Eric, papuntahin mo na sila rito at... God, kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Bigla na lang pumasok si Miguel kasunod ang 2 babaeng pulis. Ibinigay ni Rose sa mga ito ang nagpupumiglas na babae. Bitiwan niyo ako. Miguel, ako to si Lia. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, asawa mo. Wala akong asawang baliw. At para sabihin ko sa'yo, matagal nang patay si Lia. Ang lakas ng loob mong gayahin ng asawa ko. Hindi mo na siya iginalang. Sige na, dalhin niyo na yan sa presinto. Pagkasabi niyon ay hinarap nito si Rose. Okay ka lang ba? Tanong ng lalaki. I'm fine. This job is too easy for me. Wala man lang ka-challenge. Ni hindi ako napalaban ng suntukan sa baliw na yun. Nagulat si Primrose nang yakapin siya nito. Kahit na, nag-alala pa rin ako. Na hindi naman kailangan. At sana sa susunod kapag sinabi kong manahimik ka lang. Sermon niya dito kahit ang totoo ay masaya siya. Hindi ko kayang gawin yun dahil ayokong mapahama ka. Hindi na lang siya sumagot. Boss, papunta ba kayo sa presinto? Tanong ni Eric sa kabilang linya. Yes, kailangan naming malaman kung sino talaga siya. Pagkatapos niyon, uuwi tayo ng Quezon. Tayo yung susundo kay Ashton. Singit ni Miguel. Muli, hindi na lang nagsalita si Primrose. Sumunod na lang siya sa kung ano ang gusto ng lalaki dahil alam niyang hindi na niya ito mapipigilan pa. Pagdating nila sa presinto, doon nila nalaman kung sino talaga ito base na rin sa fingerprints nito. Wala itong iba kundi ang sinasabi ni Miguel na best friend ng asawa nitong nasa ibang bansa, si Jean Escudero. Nagulat si Miguel sa nalaman dahil hindi nito alam na matagal na palang may pagtingin dito ang babae. Ayon pa sa kwento ni Jane, Miguel used to be her knight in high school, which she couldn't remember at all. Pero kinumpirma ng investigation unit ng pulisya na schoolmates nga ang mga ito dati, at ibang-iba noon ang itsura ng babae. Dahil may pera ito, nagawa nitong ipabago ang mukha nito. Sinadya nitong makipaglapit kay Lia dahil ang goal pala nito ay si Miguel. Pero ang pinakasalan ng lalaki ay si Lia, kaya mas lalo itong nagalit. Inamin din nito na inalisan nito ng preno ang sasakyan ni Lia na sanhi ng pagkamatay nito. Pagkatapos, dahil na rin sa kabaliwan, pinabago nitong muli ang mukha na kagaya naman kay Lia para linlangin si Miguel. Lahat ng yun ay hindi mapaniwalaan ng lalaki. Kaya naman wala nang lulusutan pa si Jane dahil siniguro ni Miguel na mabubulok ito sa bilangguan. Hindi ito makapaniwala na dahil sa maling pagmamahal, nagawa ni Jane pumatay. Pati si Ashton ay muntik pa nitong saktan. Pagkatapos ng mga nangyari, pumunta si Miguel ng Quezon. Tuwang-tuwa naman si Ashton nang makita sila. Kahit ang mga magulang ni Primrose ay pinakilala na rin ng babae sa kanya. At nakita niyang hindi mahirap pakisamahan ng mga ito. In fact, nagsabi na rin si Miguel sa 2 matanda na nililigawan niya si Primrose. Wala namang naging pagtutol ang mga ito, basta raw sa ikaliligaya ng kanilang anak. Hindi ka pa ba pagod? Tanong ni Miguel nang makita sa may garden si Primrose. That was their 4th night at her parents' farm. Paalis na sila bukas, pero parang ayaw pang umuwi ni Miguel. Kasi pagbalik nila ng Maynila, baka iwasan na siya ng babae. At yun ang hindi niya gugustuhin mangyari. Tapos na rin kasi ang kontrata nito. Nilingon siya nito. Hindi naman,
Sanay na ako sa gawain dito. Ganun ba? How about you? I'm fine. Binalot ng katahimikan ang mga sumunod na sandali. Hindi niya alam kung bakit pero sa mga nakalipas na araw, pansin niya ang pananahimik ni Primrose. Is there something bothering you, Rose? Hindi na nakatiis na tanong ni Miguel. Wala naman. Bakit mo na itanong? Anito sabay baling sa kanya. Because you're so quiet these past few days. Hindi ka naman dating ganun. Sus, baka guni-guni mo lang yun. Baka nga. O baka naman may dahilan talaga. Nanunuot ang mga matang tinitigan niya ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rose. I don't know, Miguel. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang dahilan. Lahat ng sinabi mo sa akin sa mall, paulit-ulit lang nitong mga nakaraang araw sa isip ko. And honestly, I'm so tempted to follow what my heart wants. Talaga? Yes. Dahil unti-unti mo na rin napasok ang puso ko sa maiksing panahong nanilbihan ako sa inyong mag-ama. Pero ito kasing isip ko, may pagkontra pang nalalaman. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Bakit? Ano bang klaseng pagkontra sinasabi mo? Kumukontra siya dahil hindi mo pa raw ako kilala ng lubos. Wala pa sa kalahating porsyento ng totoong ako ang nakikita mo. Then try me. Bakit hindi mo ako subukan ngayon? Magkwento ka at makikinig lang ako. Nakahandang wika ni Miguel. Are you sure? Dahil ngayon ko lang na-realize kung bakit ganoon ang nararamdaman ko noon. Kung bakit parang takot ako. Ito pala ang sagot. Ikaw, si Ashton, at ang mga magulang ko. Tumingin si Primrose sa malayo. I'm not an ordinary soldier, Miguel. I'm a part of the most elite organization in the military. I'm a former member of SEAL. Simula nito. SEAL as in the Sea, Air, and Land? Na ang mga miyembro ay kayang magpatumba ng marami sa isang labanan lang? Yes. At kaya kami nag-retire, si Leo at ang dalawa ko pang kasamahan, ay dahil sa pagkamatay ng aming team leader. He died on our last tour in Afghanistan. At noong inililibing siya, unknowingly, doon na nag-umpisang mamuo ang takot sa dibdib ko. Na hindi naman dapat dahil isa ako sa mga piling sundalo na may pinakamatibay na dibdib. I'm taught to be tough. But seeing my team leader's family who was suddenly left behind by a tragedy, it crushed my heart. At ayokong mangyari yun sa'yo, sa inyo. Ayoko. Umiling-iling ito kasabay ng pagpatak ng mga luha. Madaling lumapit si Miguel kay Primrose at niyakap to. Shh! It's alright. Lahat naman tayo natatakot. And that's normal. Ang magagawa na lang natin ay i-conquer to. Labanan. Kaya kung natatakot ka kasi baka mapahama kami, na baka magaya ka sa team leader mo. No, hindi mangyayari yun dahil alam kong hindi mo yun pahihintulutan. Hindi ba sabi mo nga malakas ka? Matatag? Then show me. Show to us who you really are. Prove us that you're strong. Pero uunahan na kita dahil gusto kong ako ang unang magsabi nito sa'yo. I'm so proud of what you've become. Alam ko kung gaano kadelikado ang trabaho mo. Pero nagawa mong malagpasan lahat. Kaya naririto ka pa rin sa tabi namin ni Ashton at ng mga magulang mo. Saka hindi mo ba naiisip na baka ito na ang totoong dahilan kaya ka nag-retire? Tumigil naman si Rose sa pag-iyak at nagmamadaling dumukot sa bulsa ng suot nitong shorts. Pagkatapos, ipinakita nito yun sa kanya. Isa yung kulay pulang flyer. Bakit meron ka niyan? Tanong ni Miguel nang tingnan si Primrose sa nangungunod na noo. Ibinigay ito sa akin ng anak ng superior ko pagkalibing niya. Why? Because this flyer is from my subsidiary company. Nakabase to sa US. You mean, sa'yo rin ang Prime Construction na nasa US? Yes. And you were holding this for how long? 2 years. Wala sa loob na sagot nito. 2 years? Ibig sabihin nito, matagal na tayong konektado sa isa't isa? Hindi sumagot si Primrose. Tulalang napatitig na lang sa hawak na papel. She was carrying that piece of paper since Odin's daughter gave it to her. At naaalala pa niya ang sinabi ni Layla sa kanya. Sabi ng anak ng kaibigan ko, Daddy said this is for you. Anya, kasunod ng pagsinghot. Really? Napalingon siya kay Miguel. I don't know what really happened that day. Pero nagtaka talaga ako nang iabot to sa akin ng anak ng superior ko at ang sabi niya, para daw to sa akin. Bigyan to ng daddy niya. I never believed in miracles or even ghosts. But now, parang gusto ko nang maniwala. Well, maybe your superior wanted you to be happy, kaya ibinigay niya to sa'yo through his daughter.
And I think this is the proof that we are destined to be with each other. The universe said it clearly, na noon pa man nakatadhana na talaga tayong magkita at mahalin ng isa't isa. Do you agree with that? O kung hindi ka man naniniwala sa tadhana, siguro naman sa superior mo meron. Of course. I trust him with my whole life. At hanggang ngayon ba may tiwala ka pa rin sa kanya? Mariing kinagat ni Rose ang pang-ibabang labi habang nangingilit ang mga luha. Pagkuway tumango. May rason ba para sabihin kong wala kung naririto ka na sa harapan ko? Isa ka sa mga dahilan kung bakit mas lalo pa akong nagtiwala sa kanya, kahit na wala na siya. And I really don't know how he did that, na kahit nasa ibang dimensyon na siya, nakuha pa rin niya akong protektahan at pasayahin. At tama ka rin, dahil ngayon, na-realize kong hindi talaga dapat magpadala sa takot. Hindi ako ganoong tipo ng tao. Hinulma ako para maging matatag, para wag sumuko. At isa si Odin sa humubog sa katauhan ko. Ipinagkatiwala ko sa kanyang buhay ko noon. At ngayon naman, sa'yo. Malapad na napangiti si Miguel. So, is that a yes? Napangiti si Primrose. Posible pa ba akong humindi? Of course not. May ebidensya na nga nagsasabi na ako talaga nakatadhana para sa'yo. Kaya nga, kaya hindi mo na dapat ako tinatanong, Miguel. Ano ba dapat? Kiss me. That's all I ever wanted. Well, I will never just give you a kiss. Dahil pati pangalan ko, ibibigay ko sa'yo. I love you, Rose. Pagkasabi niyon ay inangkin na nito ang mga labi niya. Maluwag naman sa pusong tinugon niya ang halik nito. At pagkatapos siya nitong pakawalan ay niyakap niya ito ng mahigpit. I love you too, Miguel. Kayo ni Ashton. I love you most. Forever. Pagkatapos din ng gabing yon ay pinaalam ni na Primrose at Miguel ang tungkol sa relasyon nila sa kanyang mga magulang at kay Ashton. Tuwang-tuwa naman ng mga ito, lalong higit si Ashton. Ang sabi pa nito, matagal na raw nito yung pinagdarasal dahil gusto na rin daw nitong magkaroon ng kapatid. Well, hindi na rin naman pinatagal ni Miguel ang lahat dahil makalipas ang 3 buwan ay nag-propose na ito sa kanya. At pagkalipas ng 4 na buwan, ikinasal sila sa farm ni na Primrose. Invited doon ng mga kaibigan nila, pati na ang mga dating kasamahan ni Primrose sa trabaho. Sa Norway sila nag-honeymoon. 1 taong mahigit lang din ang lumipas ay biniyayaan na sila ng kambal na supling. At hindi akalain ni Primrose na ang black and white niyang buhay ay sasaya pala ng ganoong katindi. Sa piling ni Miguel at ng kanilang mga anak, pakiramdam niya parang lagi siyang nasa ulap. At kahit na anong sabi niya rito na siya ang poprotekta sa kanilang pamilya, hindi siya hinahayaang mag-isa ng lalaki. Palagi lang itong nasa tabi niya. Hindi talaga natin masasabi kung ano pa ang kayang gawin ng pag-ibig. Ganoon ito kahiwaga. At oras na kumilos ito, wala nang makakaiwas pa. Kaya kahit ang mga taong minsan lang pinagtagpo, sa dulo, sila pa rin pala ang magsasama. Pagsasamang mag-aalis ng takot at lungkot. Pagsasamang may tiwala. Pagsasamang may respeto. At pagsasamang bubusugin ka ng pagmamahal. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.